Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Again, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin at pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Allah nang walang pagtatambal. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang alipin at kanyang sugong pinadala. Ang mga Arab ay nahati sa tatlong origin. Okay? Ayon sa ating mga muarrikhin. Ang mga muarrikhin ay yung mga ating tagapag-ulat ng kasaysayan. Okay? Unang origin o pinagmula ng mga Arab ay ang tinatawag nila mga Arab al-Baida. Okay? Ang al-Arab al-Baida, okay, ay ang mga Arab na naglaho na. Lumaho na sila. Tulad ng angkan ni Ad, tulad ng angkan ni Thamud, na kung saan ay ni-extinct sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni-vanish sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuksa sila ng Allah. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَلْ تَرَى مِنْهُمْ وَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Meron bang natitira sa kanila? Wala. Allah subhanahu wa ta'ala punished them and vanished them na walang sino man ang natira sa kanila. They are the original, one of the original Arabs, al-Arab al-Baida. Okay? Pangalawang Arab ay ang tinatawag na al-Arab al-Ariba. Okay? Al-Arab al-Ariba or the original Arabs. Okay? Ang Arab al-Ariba ay grupo ng mga Arab na tinatawag din na Arab al-Qahtaniya. Okay? So, ibig sabihin, ang Arab al-Ariba ay tinatawag din na Arab al-Qahtaniya. Okay? Qahtaniya. Okay? At ito ay mula sa kanilang ama na si Ya'rub bin Qahtan. Ya'rub bin Qahtan. And that's why, ang Arab o lugat al-Arabiya, sinabing Arab, kinuha sa pangalan ng kanilang ninuno na si Ya'rub. Ya'rub bin Qahtan. Okay? Al-Arab al-Qahtaniya o yung Arab al-Ariba. Okay? And the third Arab ay ang mga tinatawag na al-Arab al-Musta'ariba. Okay? Ang Arab or Arabized. No? Arabized. Ibig sabihin ng Arabized, ibig sabihin ay naging Arabo. Okay? They are not originally Arabs, but they became Arabs. At sino yun? They are the sons of Ismail. Okay? Sila ang mga anak ni Ismail alayhi salam. Sapagkat si Ismail ay mula sa kay Abraham alayhi salam. At si Abraham not originally from Makkah. Sila ay naging Arabo. Kaya tinawag na al-Musta'ariba o yung mga Arabo na naging Arabo, the people na naging Arabo, mga tao na naging Arabo, Arabized Arab. Okay? Naintindihan natin yun? Ito ang tatlong klase ng mga pinagmulan ng mga Arabo. And saan nagmula ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Mula sa tatlong kategoryang ito ng mga Arabo. Sa tingin ninyo, saan nagmula? Nagmula kay pangatlo, al-Musta'ariba, which is kay Ismail alayhi salam. Okay? At ito ang nakikita ninyo dito, okay? Ang nakikita ninyo ay ang pangalang, ang mahabang pangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang ama hanggang sa pinakadulo nitong si Adnan at saka si Ismail. Okay? So ito ang kumpletong angkan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang kay Ismail alayhi salam. Okay? At meron pang dalawang version ng pinagmulang lahi ng propeta, which is yung kalawang version ay umabot sila, sumobra sila kay Ismail hanggang kay Nuh. Okay? Umabot sila hanggang kay Nuh. At yung iba naman ay umabot hanggang kay Adam alayhi salam. Pero sa maraming mga libro ng Kutubus Sira ay hindi gaano itong binigyan ng pagpili, no? Hindi ito masyadong pinili sa pagpapaliwanag ng ng pamilya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang mga narration na yun, ang versions na yun, ang dalawang version na yun ay punong-puno ng mga doubts.
Okay? Because there are a lot of information from the people na mga anak ni Noah at mga anak ni Adam, which is very hard to really authenticate, no? Tungkol sa mga anak ni Adam at mga anak ni Adam tungkol sinong sunod ng mga anak ni Noah. It's very hard to authenticate, di ba? Wala tayong gaanong masasabing paliwanag sa bawat individual na ito, no? But there are some figures na very important for us, napakahalaga sa atin na maunawaan ang kanilang mga personalidad at ang kanilang pagkatao para mas maunawaan natin ang tungkol sa lahi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Because ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, according sa kanya, according sa hadith, ay ang may pinakamainam na lahi. Okay? Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa min waladi Ismail kinanatan." Thumma istafa min kinana Quraishan. Okay? Thumma istafa min Quraishan bani Hashim o Hashim. Thumma istafani min bani Hashim. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay pumili mula sa mga angkan ng Ismail o mula sa mga anak ni Ismail, pumili siya ng pinakamainam na mga anak nito. At sino yun? Si Kinana. At mula naman sa angkan ni Kinana, Kinana. Mula naman sa anak ni Kinana o mga anak ni Kinana ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quraysh. At mula sa Quraysh, mga anak ni Quraysh, ang pinakamainam na mga tao, ang mga pinakamainam naman pinili na angkan ng Allah para kay propeta ay ang angkan ni Hashim. At mula sa Hashim, pumili ang Allah ng pinakamainam sa kanila at yun na yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, tingnan natin ang mga pangalan na ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim, na anak ni Abdul Manaf, na anak ni Qusay. Si Qusay ay anak ni Kilab. Si Kilab ay anak ni Murra, na anak ni Ka'ab, na anak ni Lu'ay, na anak ni Ghalib, na anak ni Fihr, na anak ni Malik, na anak ni Nadr, na anak ni Kinana, na anak ni Khuzaima, na anak ni Mudrika, na anak ni Ilyas, na anak ni Mudar, na anak ni Nizar, at na anak ni Ma'ad, na anak ni Adnan. Si Ma'ad ay anak ni Adnan at si Adnan ay mula sa mga anak ni Ismail, na si Ismail ay anak ni Propeta Abraham alayhi salam. Nakuha natin yun? Now, from these names, tulad ng sabi ko, hindi natin lahat mabibigyan ng pagpapaliwanag ang bawat individual na pangalan. But let's just discuss some of the important figures na nandito. One of them is first is that Kinana. Kasi nabanggit natin ng pangalan si Kinana. Okay? So si Kinana, sino ba si Kinana? Bakit ba tinawag siyang Kinana? First, si Kinana ay tinawag na Kinana at ang Kinana ay ibig sabihin sisidlan ng pana. Okay? Sisidlan ng pana. So tinawag siyang sisidlan ng pana dahil si Kinana ay kilala sa pagiging matalino at kilala sa pagkakaroon ng malawak na wisdom. Okay? He has this expertise pagdating sa concise wisdom. Okay? Matalino siya. He has a great knowledge and understanding of things. So, yan si Kinana, kaya tinawag siyang Kinana. Tinawag siyang Kinana dahil doon sa kanyang malawak na understanding. Okay? Now, there are also narrations sa ating tarikh o sa ating kasaysayan na ang ilang mga tao are actually traveling to have Hajj just to meet Kinana. Para lang ma-meet si Kinana. And ask for some concise wisdom mula kay Kinana. Naintindihan natin yun? Okay. And si Kinana ay mayroong mga naitala patungkol sa kanya na mga kasulatan at mga tula. Actually, even still existing na mga tula at mga old poets patungkol kay Kinana. Okay? Now, next after Kinana, one of the very important name is Fihr. Okay? According sa ating mga muarrikhun, sa mga tagapagsulat ng kasaysayan, si Fihr ay siya ang tinatawag na Quraysh. Okay? Si Fihr ay ang tinatawag na Quraysh. Fayakulun, Fihr huwa Quraysh. Si Fihr, siya ang Quraysh.
Now, if pag-aaralan mo si Fihr, because there is also other narration or other version of some of our scholars na nagsasabi na ang Quraysh ay si An-Nadr. But if titingnan mo between Fihr and An-Nadr, Fihr and An-Nadr, ang pinakamas malaki ang potential ay si Fihr to be called the Quraysh. Nakuha natin yun. And if you look at the Sahaba, yung mga Sahaba, yung mga tao ng angkan ng Quraysh, all of them is always mayroong connection with Fihr in terms of lineage. Nakuha natin yun. And that's why the ulama, our scholars of Mu'arrikhun, sabi nila, Fihr is the person to be called Quraysh. He is Quraysh. Si Fihr. Ano ba ang kahulugan ng Quraysh? Ang Quraysh, ibig sabihin ng Quraysh ay to gather money. Okay? Maglikom ng kayamanan. Takrish. Okay? At pwede ring sabihin na to gather. Okay? Anything to be gathered. Like, kasi sinasabi, karrasya yukarrishu. Karrasya bimana jamma'a. Okay? Karrasya ibig sabihin para tipunin. Okay? Ang mga anak ni Kinana inipon. Kaya tinawag na Quraysh. Okay? So, yan ang patungkol sa kahulugan ng Quraysh. So, sino ang Quraysh? Si Fihr. Okay. Now, after Fihr, the very important name after him is ang word na ay ang figure of Qusay. Okay? Si Qusay. Now, sino si Qusay? Si Qusay ay isa sa mga star of the lineage or the ancestors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Kasi si Qusay ay may napakalaking legacy and contribution sa Makkah. Okay? First, si Qusay ay tinawag na Qusay. Bakit? Dahil siya ay lumaki malayo sa kanyang lugar. Siya ay lumaki malayo sa kanyang lugar. Okay? Lumaki si Qusay saan? Sa Syam. Bakit? Kasi nung namatay ang kanyang ama, nakapag-asawa ulit ang kanyang ina. Nakapag-asawa ulit ang kanyang ina na isang lalaki mula sa Syria. And then, nag-move ang kanyang mother with Qusay. And that's the reason why si Qusay ay lumaki malayo sa kanyang pamilya. And that's the reason why tinawag siyang Qusay. Nakuha natin yun? Okay. Now, si Qusay, tulad ng nasabi ko, ay may napakaraming na i-contribute sa Makkah. Unang-una, si Qusay ay ang nagpabalik sa kapangyarihan ng Quraysh sa Makkah. Because merong certain time in the story of Makkah na nawala sa power ang angkan ng Quraysh. At ang namamahala sa Makkah ay ang Banu Khuza'a. Okay? Banu Khuza'a. Okay? Sa mga panahon na yun, ang Banu Khuza'a, by the way, are not sons of Adnan. Hindi sila mga anak ni Adnan. Ang Khuza'a ay ibang lahi ng mga Arabo. Nakuha natin yun? Now, si Propeta Ismail alayhi salam ay nakapag-asawa nung siya ay isilang at ipinatira sila ni Abraham alayhi salam sa Makkah. Nakapag-asawa siya ng mga Arab doon. Those are Arabs, yun yung mga Arabo na nakakita kay Hagar at ang kanyang anak na si Ismail. Sila yung mga Arab na kung saan ay original na nomads, no? Palipat-lipat sa area ng desert of Arab Peninsula. Okay? So, nung si Ismail at Hagar ay nanirahan sa Makkah, hanggang sa ito ay lumaki, si Ismail ay lumaki, ang mga original Arabs na yun na nanirahan doon, which is specifically, they are the Banu Jurhum. Okay? Anong pangalan nila? Banu Jurhum. Mula sila sa angkan ng Jurhum. Okay? Now, si Ismail nakapag-asawa ng isa sa ng mga babae mula sa Jurhum. Okay? Nakapag-asawa siya mula sa mga babae ng Jurhum. At ang Jurhum ang nangasiwa pagkatapos ni Ismail alayhi salam, ang Jurhum ay nangasiwa sa Makkah. Nangasiwa sa Makkah. Hanggang sa agawin sa kanila ng Banu Khuza'a ang pamamahala. It means napatalsik sila
ang Banu Jurhum. You know the history. Mga kwento sa history, ang isang kabilang, isang tribe will be attacked by another tribe and mapapalayas doon ng tribe na yun. Exactly the same story. Nakuha natin yun? So, napalayas, okay? Napatalsik ng Banu Khuza'a ang Banu Jurhum. And you see, Banu Jurhum are the people na napangasawa ni Ismail. Nakuha natin, they are the original Arabs. They are the original settlers of Makkah. But, naagaw sa kanila ng Banu Khuza'a ang pamamahala. Now, si Qusay, ang inagaw na kapangyarihan na ito, si Qusay ang nagpabalik nito. Okay? Sa anong paraan? Nung lumaki si Qusay, bumalik siya sa Makkah. At nung bumalik siya sa Makkah, naabutan niya ang Makkah na ito ay pinangangasiwaan ng Banu Khuza'a. Okay? And during that time, ang chieftain o ang king, o kinikilalang hari ng mga Banu Khuza'a doon ay si Hulayl bin Hubsh al-Khuzai. Siya ay may anak na ang pangalan ay Hubba. Okay? Hubba. Gusto niyang ibalik yung kapamamahala, yung kapangyarihang inagaw sa kanila. So, anong ginawa niya? Inasawa niya ang anak ng chieftain. Sino? Si Hubba. Nakuha natin yun? Nung naasawa niya ang anak ni Hulayl, nagpakitang gilas si Qusay. Nagpakita siya ng skills in warfare. Nagpakita siya ng galing in terms sa pagpana. Nagpakita siya ng galing sa leadership. Nagpakita siya ng kisig. Nagpakita siya ng lakas. Until sa minahal siya ng mga Banu Khuza'a. And lalong-lalo na ang ama ng kanyang inasawa. Sino? Si Hulayl. Na umabot sa punto na accordingly, there are a lot of narrations that talks about sa paglipat ng kapangyarihan kay Qusay. Some of the narrations sinabi nila na mismo si Hulayl ang nagtalaga kay Qusay that if I die, si Qusay ang papalit. Nakuha natin? And some of narrations sinabi naman that nung namatay si Hulayl ay kinuha ni Qusay ang leadership. Okay? At nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Qusay at ng ng angkan ni Khuza'a. Nakuha natin? Okay. And there was the time, doon sa time na yun, na inipon ni Qusay ang mga anak ni Fihr, ang Banu Kinana. And to certain the story, nagawa ngang patalsikin ni Qusay ang Banu Khuza'a. At nakuha niya ang kapangyarihan na ibalik sa kanya ang kapangyarihan. Bumalik ang pamamahala pagkatapos nun mula sa Khuza'a pabalik sa Quraysh. Because Qusay is a Quraysh. Remember? Okay? So bumalik ngayon ang kapangyarihan at pamamahala mula sa Khuza'a, return to whom? To the Banu Kinana or the Quraysh, which the sons of Ismail. Nakuha natin yun? So ngayon, after makuha ni Qusay at may balik sa kanya ang kapangyarihan at pamamahala, ano ang ginawa ni Qusay? And he is a very good politician, a tactician. He is brilliant in terms of politics. Okay? So anong ginawa ni Qusay? Ginawa niya, binuo niya ang tinatawag na Darun Nadwa. Okay? So who founded Darun Nadwa? It is Qusay. Nakuha natin yun? Si Qusay ang nag-establish ng Darun Nadwa. Ano yung Darun Nadwa? Darun Nadwa is very important sa mga Arab because ang Darun Nadwa ay parang parliamentary or parang ito yung assembly area nung mga leaders of Quraysh. Dito nagmi-meeting ang mga leaders of Quraysh from different mula sa iba't ibang angkan. Dito nag-uusap tungkol sa mga problema ng Makkah. Dito nga nila pinag-usapan kung paano nila patahimikin ang propeta. Dito nila pinag-usapan paano patigilin ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa. Okay? Diyan ang Darun Nadwa. Sino ang nagpatayo nito? Sino ang nag-found nito? Si Qusay. Si Qusay, naintindihan niya that unity is very important. Nakuha natin? Sa pamamagitan ng pag-found ng Darun Nadwa, magagawa niya ngayong ipunin ang lahat ng iba't ibang leaders of different tribes from different progeny of of Quraysh, no? Mula sa Quraysh. And of course, as the founder of Darun Nadwa, he is the leader. Nagets natin? He is the leader. So, siya ngayon ang nagawa niyang i-manage ang mind
no, ang isipan ng maraming mga leaders ng Banu Kinana, ang Quraysh in general. Nakuha natin yun? So, iniintindihan nyo kung gaano kagaling yung ginawa niya? Okay? So, inipon niya mga tao na yun in one place, inipon niya mga tao niya in one assembly, at siya ang naging leader. And that's why, after that, ihinati ni Qusay, ni-designate ni Qusay ang mga responsibility sa pagtataguyod ng pangangalaga sa Kaaba. Okay? Ni-divide niya kung sino ang magpapakain, sino ang magpapainom, sino ang mangangalaga sa bisita, sino ang magpapadamit sa Kaaba, sino ang magdadala ng digmaan, lahat yon. At ang pinaka-importanting mga posisyon ay ibinigay niya sa kanyang sarili. Like for example, ang the banner of war. Siya ang may dala ng banner of war. It means, ang Quraysh will not go to war, hindi pupunta sa digmaan ang Quraysh, maliban if siya ang magbigay ng pahintulot nito. Okay? At siya ang binigay din niya sa kanyang sarili. Of course, ang pag-assemble sa mga tao doon sa Darun Nadwa. Okay? So, yun ang ginawa ni Qusay. So, dahil dyan, naging organized ang mga Quraysh sa Makkah. Karoon ng magandang sistema na tinutupad, which is ipinagpatuloy ng mga tao pagkatapos niya, ng mga anak pagkatapos niya. Nakuha natin yun? So, nagsimula kay Qusay yung Darun Nadwa. Nagsimula kay Qusay, yung designation of responsibility sa pag-take care ng Kaaba. Understood? Okay. Now, punta tayo kay Abdul Manaf. Si Abdul Manaf, ang original niyang pangalan ay si Al-Mughira. Okay? Si Abdul Manaf, you see, walang masyadong masasabi nating legacy na unique kay Abdul Manaf because siya ay sa henerasyon malapit kay Qusay because he is the son of Qusay. Nakuha natin yun? So it means kung ano ang iniwang legasiya ng kanyang ama ay ipinagpatuloy lamang ni Al-Mughira si Abdul Manaf. But there's some points about the figure of Abdul Manaf, that Abdul Manaf is an handsome man. Si Abdul Manaf ay isang gwapo, makisig na lalaki. And he was loved by the people. Minamahal siya ng mga tao. Of course, anak ng Qusay. And the legacy is very fresh sa mga tao. Kung paano si Qusay. At of course, ano ang kainaman ng ama ay mamamanahin ng anak. Nakuha natin yun? Now, punta tayo kay Hashim. Now, Hashim, ang kanyang tunay na pangalan ay Amr. Si Hashim, ang kanyang tunay na pangalan ay Amr. Amr bin Abdi Manaf. Okay? But tinawag siyang Hashim dahil si Hashim ay gumagawa ng pagdudurog ng tinatawag nating tinapay. Pero yung tinapay kasi nila dati ay matitigas. Okay? Matitigas yung mga tinapay nila. Alam mo yung parang bato na ginaganon mo na lamang siya. Okay? Now, si Hashim, ugali niya yung durugin ang sawik. Ang sawik is yung klase ng matigas na tinapay gawa sa mga seeds na, alam mo yun, ginagamit ng mga Arabs. Okay? So, dinudurog niya ang sawik. Bakit niya dinudurog? Upang ipamigay at ipakain sa mga tao. That is his personality. That is his character. Okay? And si Hashim ay ang pinakaunang nagpakain ng mga bisita sa Kaaba, sa Makkah. Okay? Nagpakain ng sabaw na mayroong lamang tawag dito, sawik or dinurog na mga tinapay. Because ang kinasanayan ng mga tao noon na pinapakain sa kanila ay sabaw lang. Shurba, yung sabaw lang. Pero si Hashim, dinurugan niya ng para matigas na tinapay upang maging malambot ito at maging laman ng sabaw. Okay? And nagsimula yun kay Hashim. Kaya tinawag siyang Hashim, alladhi hashama yahshimu, yung taong dumudurog ng sawik. Kaya tinawag siyang Hashim. Okay? Yung taong nagdudurog ng sawik. Naintindihan natin? Okay. Now, isa sa mga karakter din ni Hashim na hindi siya kumakain ng mag-isa.
Di siya kumakain ng mag-isa. Every time na kumakain siya, magtawag siya ng mga tao para maging kasabay niya at kumain silang magkasama. Naintindihan natin yun? Okay. So, si Hashim ay one of the center and figure star sa mga ninuno ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Why? Dahil si Hashim ay ang nagpasimula ng negosyo o nagpalawak, nagpaunlad ng ekonomiya ng Makkah. Si Hashim ang nagpasimula ng tinatawag nating rihlatus sayf, rihlatus shita'u was sayf. Okay? Yung winter and summer. Okay? Yung paglalakbay for the winter and summer. Nakuha natin? At si Hashim ang nagpasimula nito. No, anong nagdumpan kay Hashim? Nakita ni Hashim that people, na ang mga tao ay dumarating sa Makkah at mula sa iba't ibang lugar ng karatig bayan ng Makkah, mula sa iba't ibang lugar ng Arab Peninsula. So dumating sa isip ni Hashim na bakit hindi na lang ako magmamili ng mga ng mga gustong makuha ng mga tao mula sa Syria at mula sa Africa. Okay? So inisip niya, imbis ng mga tao maglakbay papunta doon, why not bumili na lang ako mula doon and then ibenta ko sa Makkah. Nakuha natin? So he started yung paglalakbay sabay na shita o sayf, okay? Between the summer and winter, okay? At ginagather niya ang lahat ng mga items na ito and then ibinibenta niya sa Makkah. Dahil diyan yumaman ng husto si Hashim. Okay? And that is the reason why kinaiinggitan si Hashim ng kanyang mga pinsan at ng kanyang mga kapatid. At ang mga anak niya, kinaiinggitan ng mga ibang pamangkin ni Hashim. Kaya si Hashim, may mga ibang mga kapatid. Tulad ni na Abduddar, Abdusham, okay? Sila ay mga kapatid ni Hashim. At of course, naiinggit sila kay Hashim sapagkat si Hashim siya ang nagpaunlad ng kalagayang ekonomiya. Siya ay naging mayaman. So this person is kinilala bilang hero in terms of economical development ng Makkah. Naintindihan natin yan? And that's why he is a prince. He is a king. He is a very known and famous and loved person sa age sa kasaysayan ng Makkah o kasaysayan ng Quraysh. Okay? Now, si Hashim ay nagkaroon ng asawa mula sa Banu Sa'ad. Mula sa Banu Sa'ad, Nasaan? Banu Sa'ad sa angkan naman din ng An-Najjar. Okay? At ang An-Najjar is a well-known family in Medina. Bakit? Kasi si Hashim, trabaho niya ang maglakbay, tama? So nung siya ay maglakbay papuntang Palestine, nanatili mo siya, nag-visit muna siya sa tinatawag natin sa Medina. At doon ay nakilala niya si Salma. Si Salma na anak ni Sa'ad ibn An-Najjar. So nung napangasawa ni Hashim si Salma, hindi nagtagal pagkatapos niyang manatili ng ilang araw kay Salma, humayo si Hashim papuntang saan? Gaza. Papuntang saan na Gaza. At umusbong ang bata at ito ay si Abdul Muttalib. Nung pumunta na si Hashim, nagkasakit siya sa Gaza. At doon siya ay namatay. At hindi na nakabalik. Okay? So dahil doon, naiwan kay Salma ang anak na si Abdul Muttalib. Ang natin? Si Abdul Muttalib. Ang pangalan ni Abdul Muttalib na original ay Shayba. Okay? At bakit Shayba? Kasi si Abdul Muttalib ay may maputing buhok dito sa gitna ng kanyang itong buhok niya, sa kalagitnaan nito may maputi na part. Parang may ganun siyang puting buhok dito sa kanyang unuang buhok. Nakuha natin? At tinawag nito na Shaybatul Hamd. Ibig sabihin, puting buhok na kapuri-puri. Shaybatul Hamd. So, pangalan niya is Shayba. Okay? Ang puting buhok na yun ang tinatawag na Shaybat, yun ang tinawag nila na Shaybatul Hamd, o maputing buhok na kapuri-puri. Okay? But ang kanyang pangalan is Shayba. Shayba. Okay? Ngayon, si Shayba, okay? Gamitin natin ang pangalan Shayba. Okay? Kasi alam na natin sino si Shayba. Sino si Shayba? Abdul Muttalib. Now, si Shayba nanirahan sa Medina. At siya ay naglalaro. At habang siya naglalaro, inaaway siya ng ilang mga kabataan sa Medina.
At siya ay nagalit at sa malakas na tinig ay sinabi niya, huwag ninyo akong awayin, ana ibnu Hashim. Ako ay ang anak ni Hashim. He is proud. Shayba is proud. Bakit? Sino ang kanyang ama? The king of Quraysh, the king of Makkah. So he is proud. Sabi niya, huwag niyo akong awayin. I am the son of, sino? Ako ang anak ni Hashim. Nung marinig, habang sinasabi niya ito, one of the Banu Kinana na nandoon sa lugar na yun kung saan nandoon si Shayba, lahat nagsasalita, narinig niya ito at bumalik siya patungong Makkah ng mabilis. At sinabi niya sa kapatid ni Hashim, sino? Si Al-Muttalib. Ha? Anong pangalan niya? Si Al-Muttalib. Kinausap niya ang kapatid ni Hashim ni si Al-Muttalib. At sinabi niya, Al-Muttalib, ang anak ni Hashim ay nakita ko sa Madina. Mayroong bata doon, kiniklim niya na siya anak ni Hashim. Nakuha natin yun? Agad-agad, sumakay sa kabayo, si Al-Muttalib, ay nagmadali siyang pumunta sa Madina. And pumunta siya sa Madina at hinanap niya si Shayba. Nung mahanap niya si Shayba, sabi niya, sumakay ka sa akin, ikaw ay anak ni Hashim, ikaw ay may malaking katayuan sa Makkah. Ito ay karapatan mo bilang tagapagmana sa pamamahala ng iyong ama na si Hashim. At pinaalam niya ito sa kanyang ina. First is ayaw pamayag ng kanyang ina, of course, but kinonvince siya ni Al-Muttalib na sabi niya, this is the right of your son. He is the rightful ruler of Makkah. You have to allow him na bumalik sa Makkah because he is the right in throne. Okay? Siya yung karapat-dapat sa trono ng pagiging ruler sa Makkah. Sino pumayag si Salma at naibalik nga ito ni Al-Muttalib papuntang Makkah habang si Shayba ay nakasakay sa likod ng kabayo o sa kabayo sa likuran ni Al-Muttalib. Ang mga tao ay tumitingin sa kanila at sabi nila, ang bata, si Al-Muttalib may kasama sa likuran niya na bata. So nagkaroon ng pagchichismisan, sino yung bata na yun sa likod ni Al-Muttalib? Sabi nila, hada Abdul Muttalib. Yan ay alipin ni Al-Muttalib. Ang bata na yan nasa likod, alipin ni Al-Muttalib. So ang mga tao nagchichismisan, sabi nila, alipin ni Al-Muttalib. Yung nakasakay sa likod ni Al-Muttalib, alipin ni Al-Muttalib. And doon nagsimula ang pangalan, Abdul Muttalib. Naintindihan natin yun? Now, nung dumating si Abdul Muttalib doon sa Makkah, at siya ay mas lumaki pa, of course, namatay naman sino? Si Al-Muttalib. Namatay si Al-Muttalib, yung kanyang uncle. Nung namatay si Al-Muttalib, during that time, he is the leader. The leader is Al-Muttalib, the brother of Hashim. Okay? So nung namatay si Al-Muttalib, nagpatuloy sa pangangasiwa, kinuha ni Abdul Muttalib, si Shayba, ang rulership at ipinagpatuloy na ito. But one of his uncle, si Naufal, one of the uncle of Shayba, kapatid din ni Hashim. Okay? Kapatid din ni Hashim, si Naufal. Si Naufal ay inagaw niya ang kapangyarihan mula kay Shayba. Okay, kinuha na ang rulership kay Shayba. And naglabi si Abdul Muttalib, si Shayba, sa mga leaders of Quraysh, tulungan niyo ako. Sabi ng mga tao, hindi kami makikialam dyan. The elders of Quraysh sabi, hindi kami makikitulong. Hindi ka namin tutulungan, hindi namin tutulungan si Naufal. You have to fix between you. Kayo na mag-ayos niya. Walang tumulong kay Shayba. So anong ginawa ni Shayba? You see, tinawagan niya, binigyan niya ng information ang kanyang uncle mula sa Madina. At yun ay si Sa'ad or si Abu Sa'ad. Si Abu Sa'ad An-Najari. Si Abu Sa'ad An-Najari, kapatid ng kanyang ina na si Salma. Nung malaman ito ni Abu Sa'ad na inagaw kay Shayba ang kanyang kapangyarihan, remember na si Al-Muttalib, hiningi niya kay Salma na bumalik si Shayba sa Makkah. Bakit? Because he is the ruler. And now, malalaman na lamang ni Abu Sa'ad na inagaw ang rulership. So parang kumbaga sa part ni Abu Sa'ad, ipinagkatiwala namin sa inyo si Shayba, hindi ngayon malalaman namin aagawan yun ng rulership. So nagalit si Abu Sa'ad and he moved with 60 horses, 60 mga mandirigmang mga ngabayo, at pumunta sila sa Makkah. At hinanap niya sino? Si Shayba. Nung makita niya si Shayba, sabi ni Shayba, uncle, pumunta muna tayo sa bahay at magpahinga. Sabi niya, la wallah, hindi ako bababa sa kabayong ito hanggat sa hindi ko makita si Naufal at ibalik niya ang karapatan mo.
Okay? So, nung mangyari yun, sabi na saan si Naufal? Sabi na si Naufal nandun. Saan? Sa lilim ng Kaaba, kasama ng mga matatandang Quraysh. So, pumunta si Abu Sa'ad doon, at nung makaharap niya si Naufal, sinabi niya, Naufal, inilabas ng kanyang espada, at sabi niya, ibalik mo ang karapatan ng aking pamangkin, or kung hindi, ipupugutin ko ang ulo mo sa pamagitan ng espadang ito. Okay? And natakot si Naufal. Because Banu Najjar. You see? Ahlul Madina, ang mga taga-Madina, peoples na known being warrior, mga mandirigma, ang mga Ahlul Madina. Okay? So, natakot si Naufal at ibinigay niya ang rulership. But anong ginawa ni Abu Sa'ad? Tinawag niyang tumayo ang mga leaders, ang mga elders of Quraysh. And sinabi niya, witness this. I-witness ninyo na si Naufal, ibabalik niya ang rulership kay Shaybah. At doon nangyari na ibinalik ang kung anong inagaw na kapangyarihan kay Shaybah, ibinalik ito ni Naufal. Nanatili si Abu Sa'ad kasama si Shaybah o si Abdul Muttalib sa bahay nila sa loob ng 3 araw. Nag-stay siya doon to be sure na hindi siya i-risk back, no, ni Naufal, and she stayed for 3 days. Okay, bago siya bumalik sa Medina. And that is the story about kay Abdul Muttalib. And you see, Abdul Muttalib also has 2 great events na kanyang na-witness. Okay? Ang paghukay sa Maun Zamzam at ang pag-atake ng mga elepante. That is the 2 important event na nangyari during the time of Abdul Muttalib na na-witness niya. Okay? Paghukay sa Zamzam. Bakit maghukay sa Zamzam? Kasi ang Zamzam ay itinago ng Banu Jurhum. Okay? So, ibig sabihin, remember, na-mention ko sa inyo na ang Banu Jurhum ang nangangasiwa sa Makkah after Ismail. Tama? And then, inagaw ito ng Banu Khuza'a. Tama? Na-remember nyo? Anong ginawa ng Jurhum? Tinago nila ang lahat ng treasures of Kaaba. Okay? Ang lahat ng treasures of Kaaba, naghukay sila, itinago nila ito. At ang Maun Zamzam, tinakpan nila ito. So that walang makagamit ng Maun Zamzam. You want to take Makkah? Khayas. Kunin yung Makkah. But without the treasures. So malis ang Banu Jurhum, na-take over ito ng Banu Khuza'a, but Khuza'a lead Makkah without Maun Zamzam. Walang tubig ng Zamzam. Even during the time of Qusay, nahukay lamang ang Maun Zamzam during the time of Abdul Muttalib. You see? Kung gaano katagal? Nakuha natin yun? Kung gaano katagal sa pagitan ng Khuza'a at ng rulership of Quraysh sa pamamagitan ng effort ni Qusay. Nakuha natin yun? So, dahil dyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuro kay Abdul Muttalib ang kung saan matatagpuan ang Maun Zamzam. Okay? And then, of course, ang kwento tungkol sa elepante. Ngayon, inshallah ta'ala, ipagpapatuloy natin kung anong nangyari, paano nahukay ni Abdul Muttalib ang tubig ng Zamzam, at kung ano ang nangyari sa pag-atake ng mga elepante. Okay? And paano ito nakaka-contribute sa preparation ng pagdating ng propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.